ano ang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, kung paanong lumalakad, kung paanong gumagawa ang isang lingkod ng Diyos na dapat mong maluklok sa kapangyarihan. Anong sabi ng Romans 12:17-19? Pakinggan po ninyo ito. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat ng tao. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos, sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. The work of faith. Pakinggan po natin ito. In the journey towards righteousness, in the face of wrong committed against us, alam natin na ang paglilingkod bayan ay isang paglalakbay. At sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paglilingkod, napakarami nilang mai-encounter. Hindi lahat maganda, may masama. May mga taong hindi matutuwa sa kanila, may magagalit sa kanila. Ito yung tanong natin. In the journey toward righteousness, in the face of wrong committed against them, paano silang mag-response sa mga taong gumagawa sa kanila ng masama? Itong mga politiko na ating pong ipapanalangin, tutulungan at susuportahan, kapag sila'y nakaka-encounter ng mga taong hindi maganda yung response sa kanila, naninira sa kanila, gumagawa sa kanilang hindi maganda, paano silang dapat mag-response? Kaya nga ang ating title ngayon, The Work of Faith, Radiating God's Righteousness. Tatlong bagay. Number 1, 3 keywords lang ito. Resisting. Number 2, releasing. And number 3, resting. Tatlong mahalagang katangian ng isang lingkod bayan na lumalakad sa katwiran, lalo na kapag sila'y nakakaharap at nakaka-encounter ng mga taong hindi natutuwa sa kanila, mga taong patuloy silang sinisiraan, ibinabagsak, at lagi silang inaaway. Ito ang tatlong mahalagang katangian ng isang lingkod bayan, the work of faith radiating God's righteousness. So kung tayo po yung mga handa ng mga kapatid, kaibigan, pakisulat niyo po sa inyong comment section, I am blessed to be a blessing. Ideklara po natin yan na sa inyong pakikinig ngayon, sa inyong panonood ngayon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Hindi lamang para mapagpala, kundi para maging daan ka ng pagpapala. Level up. You are blessed to be a channel of blessing. At kung nais mo ng tunay mong maranasan na ikay pinagpala at maging daan ng pagpapala, i-share mo ito. Siguro lalo na sa ating mga kababayang tumatakbong kagawad, tumatakbong SK kagawad, at lalo higit sa mga tumatakbong kapitan. Maganda po nila itong makpakinggan. You are blessed to be a blessing. I-share po natin ang programang ito at para mapakinggan nila. Ano ba ang dapat gawin ng isang lingkod bayan sa kanilang paglilingkod kapag sila'y nakaka-encounter ng mga nega sa kanila? Kapag sila'y nakaka-encounter ng mga taong naninira sa kanila? So handa na ba tayo mga kapatid? Simulan na po natin ang ating pag-aaral. So number 1, resisting. Anong ibig sabihin ng resisting? Basahin natin uli ang verse 17. Repay no one evil for evil. Pakinggan niyo po Repay
no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Sa Tagalog, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa ng masama sa inyo. Gawin ninyo ng mabuti sa paningin ng lahat. Number 1, first response, resisting revenge. Pakisulat niyo po yan sa inyong mga comment section. Resisting revenge. Ito yung unang reaksyon ng isang tunay na lingkod bayan na tinatawag nating lingkod ng Diyos kapag sila'y nakaka-encounter sa kanilang paglilingkod. Tandaan po natin ito. Hindi lahat ng taong paglilingkuran natin ay mapiplis natin. Kahit anong buti, kahit anong ganda, kahit anong dami ng project na ginagawa natin sa bayan natin, hindi lahat ng taong matutuwa sa atin. Meron talagang taong maiinis pa rin. Meron tao talagang maghahanap pa rin ng kasiraan natin. At kung dumating yan, sa panahon na ikaw ay nanunungkulan na, first response in rejecting God's righteousness, number 1, resisting revenge. Anong ibig sabihin? Huwag kang gaganti. Walang gantihan. Kaya nga maganda yung nakikita natin mga tarpaulin ngayon ng mga kandidato. Walang kaaway. Lahat kaibigan, tama po yun. Dahil sa ating paglilingkod talaga, maraming tao pa rin, kahit anong ganda at buti na yung ginagawang paglilingkod. May mga tao talagang hindi mo sila mapiplis. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo, repay no one evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. Walang gantihan. Kung sa ating pangangampanya, makaka-encounter ka ng mga taong negatibo. Sa ating pangangampanya, makaka-encounter ka ng taong masasama. Sinisiraan ka sa social media, sinisiraan ka sa iyong mga kapwa-kandidato, sinisiraan ka sa iyong mga kaibigan. Normal at natural po yan. At the moment na ikay manalo na at maluklok sa kapangyarihan, reminder, sa iyong posisyon, dahil ikaw ay hindi lang lingkod bayan, ikaw ay lingkod ng Diyos, tandaan mo ito, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Huwag mong gagamitin ang iyong posisyon, ang iyong katungkulan, ang iyong kapangyarihan para gumanti sa mga taong hindi bumoto sa iyo. Para gumanti sa mga taong nanira sa iyo. Para gumanti sa mga taong hindi mo nagustuhan. Ang iyong posisyon na inilagay at pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yan, huwag mong gagamitin yan para gantihan sila. Lalo na kapag tapos na po ang eleksyon natin. Hindi pwedeng kanya-kanya. Nang kakampi mo lang yung bumoto sa iyo at yung mga hindi bumoto kaawa mo, hindi po pwedeng ganon. Lahat dapat kakampi, lahat dapat kaibigan. In a world where vengeance often seems justified, para bang nagkakaroon tayo ng katwirang gumante kapag nakaposisyon na tayo? Para bang nagkakaroon tayo ng dahilan para bawian natin sila? Ang sinasabi ng Biblia, repay no one evil for evil. God is calling us to work righteously. Dahil tandaan mo, isa kang lingkod ng bayan. Isa kang lingkod ng Diyos. Ginamit lang ng Diyos ang tao, palit ang Diyos talaga ang naglagay siya dyan. Make a difference. Ipakita mo na ikaw ay tunay na isang lingkod ng bayan, na isang tunay ng Diyos. Na wala ka ng kaaway, wala ng politika, walang kampi-kampi, lahat nagkakaisa, lahat kaibigan, lahat kasama po natin. Dahil ikaw bilang isang barangay kagawad, SK kagawad, lalo na kung kapitan ka, ang paglilingkuran mo ay hindi lamang yung mga bumoto sa iyo. Hindi lamang yung mga tumulong sa iyo, ang paglilingkuran mo ay ang buong bayan. So the first response when it comes to your work, rejecting God's righteousness, resisting vengeance. Reflecting righteousness means resisting the type or urge to repay evil for evil.
Kaya kapag sila'y minamahal natin, pinaglilingkuran natin, nandun na po yun. You are resisting the urge to repay evil for evil. Be a mirror of God's love and grace. Sa halip na tayo gumanti ng masama sa masama, ipakita natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Ipakita natin sa kanila na tunay kang lingkod ng bayan at lingkod ng Diyos, na kahit hindi sila bumoto sa iyo, hindi sila sumuporta sa iyo, mahal mo pa rin sila. Paglilingkuran mo po sila. When we choose to respond in kindness and forgiveness, we are rejecting the very righteousness of God. Take note, pakisulat niyo po ito. Resisting revenge is not a sign of weakness. It is a sign of strength. Kapag ikaw ay nanalo na bilang barangay kagawad, SK kagawad, lalo na kapitan, alam ko maraming matinding labanan ito. Marami talaga mga black propaganda, talagang hahalungkotin lahat ang pangit at baho mo. But still, dahil ikaw ang niloob ng Lord na manalo, first response in rejecting the righteousness of God, because you are a man of God, dahil lingkod ka ng bayan, lingkod ka ng Diyos, tanda natin, resisting vengeance is not a sign of weakness. It is a sign of strength. Number 2, anong sabi po ng verse 18? If it is possible, as much as it depends on you, live peaceably with all men. Tagalog, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Pangalawang response natin, bilang isang tunay na lingkod ng Diyos na lumalakad, gumagawa sa kanyang katwiran, releasing resentment. Pakisulat niyo po sa inyong comment section, releasing resentment. Bakit po? Ngayong panahon ng kampanya, masasaktan ka talaga. Maraming politikong, ngayon pa nga lamang, yung bago pa nga lamang ng filing of candidacy, nagkakaroon na ng pananakit. Marami na tayong mga sakit na nararanasan, naririnig, nakikita, tababasa. Kanya-kanyang siraan na. Kanya-kanyang hilaan pababa na, kanya-kanya ng black propaganda. Talagang masasaktan ka, mapapaya ka, mauungkat lahat ng pangit at baho ng buhay natin. Pero kapag niloob talaga at gusto nilo na manalo ka, mananalo ka talaga. May pera ka man, may makinarya ka man, meron ka man partido, nagsusulo ka, kapag niloob ng Diyos at ginusto na Lord na manalo ka, mananalo ka. Tiyakin mo lang sa iyong pagkapanalo, ay lumalakad ka sa katwiran ng Diyos. At sa iyong paglakad sa iyong katwiran, ito yung pangalawang reminder sa ating response. Releasing resentment. Huwag kang magtatanim ng galit. Walang puwang sa isang lingkod bayan at lingkod ng Diyos na ginagamit niya para ikaw'y pagpalain at maging daan ng kasaganahan ng isang barangay, yung pagtatanim ng galit. Isipin mo kung meron kang galit na tinatanim sa ating kabarangay. No, tuwing makikita mo siya, ito yung hindi bumoto sa akin. Ito yung hindi sumuporta sa akin. Ito yung gumawa ng masama sa akin. Masisira yung plano ng Diyos na ipinagkatiwala sa iyo bilang isang kagawad, bilang isang SK chairman or kagawad, o bilang isang kapitan. Kaya ang sabi ng Biblia, if it is possible, hanggat posible, as much as it depends on you, nakadepende ang Diyos sa iyo. Live peaceably with all men. Ito pa isang reminder na napakahalaga. Living at peace with other people. Napakahalaga na bilang isang punong barangay, isang kagawad, isang chairman ng kabataan, wala kang kaaway. May umaaway pero wala kang kaaway. May galit sa iyo pero wala kang galit. Kaya sabi doon, as much as it depends on you, live peaceably. Paano mo paglilingkuran ng bayan kung meron kang galit sa isang tao? May sama ka ng loob.
Releasing resentment and harboring grudges is an act of obedience to God. Kaya kapag inalis mo yung galit sa manang loob, isa lang ibig sabihin yan, masunurin ka sa Diyos. At dahil masunurin ka sa Diyos, edi pagpapalain ka ng Diyos, it may not always be possible to be in perfect harmony. Totoo yan. Sa isang barangay, hindi naman talaga lahat magkakasundo. We are called to do our part. Sabi ko nga kanina, kahit anong buti gawin mo, kahit anong ganda, kahit dami ng project mo, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Kasi lingkod ka ng Diyos. Lagi mo tatandaan, kagawad, mga SK kagawad, at lalo na si Kapitan, tandaan mo, lingkod ka ng Diyos. First and foremost, lingkod ka ng Diyos bago ka naglingkod ng bayan. At ang nagluklok at naglagay sa diyan, ang Diyos talaga. Ginamit lang ang tao. Kaya huwag kang maglalagay ng sama ng loob o galit o paghihiganti. It requires, kapag tayo po talaga, if you want to resist resentment, it requires humility, patience, and a heart that is willing to extend forgiveness. Kaya dapat pagkapanalo mo, ang una mong gawin, Lord, salamat. Pangalawa, Lord, turuan mo ko lahat ng aking kababayan, mahalin ko, lalo na yung hindi bumuto sa akin, hindi sumuporta sa akin, at patawarin ko yung mga taong hindi gumawa sa akin ng mabuti. Be an instrument of reconciliation. Kaya ang ating bansa, pagdating sa politika, hindi gumaganda eh. Kasi pag nakaupo na, lahat ng hindi bumuto, kaaway, inaalis, tinatanggal. Ba't hindi mo baguhin? Na kapag ikay naupo na, ikaw nanalo na, pinagtagumpay na Lord, yung mga hindi bumoto sa iyo, hindi sumuporta, patunayan mo na totoo kang lingkod ng Diyos. Paglingkuran mo sila. Kung paano mo pinaglilingkuran yung mga bumoto at sumuporta sa iyo, edi paglingkuran mo rin yung mga hindi bumoto at sumuporta. At makikita nila na totoong mali pala yung pagkakakilala nila sa iyo. Na isa ka palang tunay na lingkod ng ating Diyos. Again, listen to this. Resentment, pakinggan nyo itong maigi, yung mga tumatakbo ngayon sa mga kagawad natin, sa mga SK kagawad and chairman, lalo na sa ating mga kapitan ng ginagalang. Pakinggan nyo po ito, yung mga magtatanim ng galit. Resentment is like taking a poison. Yung pagtatanim daw ng galit, ng sama ng loob, ay tulad ito ng pag-inom ng lason. Waiting for others to die. Biruin nyo. Resentment is like taking a poison and waiting for others to die. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw pala ay nagtanim ng sama ng loob ng galit, para kang umiinom ng lason, at ang hinihintay mong mamatay yung mga taong nanonood sa iyo, ikaw ang uminom ng lason. Siyempre, pag ikaw ang uminom, ikaw ang mapapahamak. Kaya huwag kang magtatanim ng galit at sama ng loob. Kasi parang pag-inom ng lason yan. And the only key and antidote to resentment, forgiveness and gratitude. Instead na mag-focus ka sa mga mali at pangit na ginawa sa iyo ng mga taong hindi sumuporta, mag-focus ka sa ginawa ng Diyos, nanalo ka. Tama o may tama? The last and final. Verse 19. Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos, sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. The last and final response, the works of faith radiating God's righteousness, ito yung dapat makita sa isang lingkod bayan na nagliliwanag. Resting in God's righteous judgment. Sulat niyo po, resting in God's righteous judgment. Doon sa mga tao talagang walang ginawa kundi gawan ka ng masama,
Doon sa mga taong wala talagang tigil na sinisiraan ka kahit anong gawa mo ng kabutihan, kahit anong paglilingkod mo, kahit anong pagpapatawad mo, kahit anong pagmamahal mo, kahit anong pagpapakumbaba mo, talagang ganun sila. Ito yung pangatlo. Resting in God's righteous judgment. Anong ibig sabihin? Ibigay mo sila sa Diyos. In moments of hurts and injustice, it's very natural to want to take the matters in our hands. Bisa talaga nga sobra na eh. Below the belt na. Buti sana kung totoo, alam naman natin dito, kaya minsan gusto na natin gumanti. Pero tandaan mo ito, kapatid. Again, paalala ko lang, lingkod ka ng Diyos. The ultimate arbiter of justice is our God. Sulat niyo po yan sa inyong comment section. The ultimate arbiter of justice is our God. Hindi mo sila kailangang gantihan. Hindi mo sila kailangang patulan. Ibigay mo sila sa Diyos. Di ba sabi ng Bible? Vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Ang Diyos ang gaganti sa iyo. Mag-focus ka sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Mag-focus ka sa magagandang project. Mag-focus ka sa magagandang gawain. Paglingkuran mo ang bayan. Mahalin mo ang bayan. Iangat mo ang bayan. Paunlarin mo ang bayan. Doon ka mag-focus. Yung mga tao talagang walang sawat, walang tigil, talaga sinisiraan ka, bigay mo sa Diyos. God sees every act, every motive, and every heart. Alam ng Diyos yan. Laban ng Diyos yan. At sino man, di ba sabi ba natin sa ating Roma kanina? Whoever resists authority, resists God. Dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo sa posisyon, ang Diyos ang nagluklok sa iyo dyan, at lingkod ka ng Diyos, lakat ng lumalaban sa iyo, anyone who resists authority are resisting God. Ang kinakalaban nila ang Diyos, dahil Diyos ang naglagay sa iyo. Tiyakin mo lamang na lingkod ka ng Diyos sapagkat lumalakad ka sa katuwiran. Resting in God's promise to repay allows us. Amen? Kaya wag tayong maghihiganti, bigay mo paghihiganti sa Diyos. At ang tunay na kalayaan is surrendering our vengeance before God. That is a true freedom. Again, pakisulat niyo po ito. Anong sabi ng Proverbs 21:21? Whoever pursues righteousness. Pakisulat niyo po. Whoever pursues righteousness finds life, prosperity, and honor. Ang sino daw pong nagsusumikap na lumakad sa katwiran, anong masusumpukan niya? Life, prosperity, and honor. Kaya kapatid, kahit anong sama, kahit anong pangit, kahit anong nega, kahit anong paninira, gawin mo pa rin ang tama. Lumakad ka pa rin sa katwiran. Sapagkat ang mga lingkod bayan na lingkod ng Diyos na lumalakad sa katwiran ay aani ng buhay, ng kasaganahan, at ng karangalan. So in recap, i-close na po natin ito. The third and final characteristic of a man of God, his walk, his words, at ngayon po, his works. Ano yung dapat makita sa kanyang paggawa at kanyang paglilingkod? Resisting revenge. Tanggihan mo lakat ng paghihiganti. Resisting revenge. Pangalawa, releasing resentment. Huwag kang magtatanim ng galit at sama ng loob. And number 3, resting in God's righteous judgment. Kapag talagang walang tigil, ibigay mo sa Diyos. Mas mabilis gumanti ang Diyos. Tanda mo, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Hayaan mo ang Diyos. Hindi mo nga kailangan sumbong kay tulpo yan eh. Sumbong mo sa Diyos. Mas mabilis ang justice ng Diyos kaysa sa justice ng tao. So muli, marami pong salamat.
At nawa ay napagpala kayo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, a man of faith is a man who works righteously. Ano yung righteously? Resisting, releasing, and resting. Kung ikaw ay napagpala ng salita ng Diyos, kapatid, be a blessing. Level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of blessing. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, alam ko po, pagod na tayo sa nakikita nating mga politiko. Na ang bansa natin napakayaman pero maraming Pilipino naghihirap. Sabi nga nila, ang bansang Pilipinas napakayaman pero mga Pilipino naghihirap. Bakit? Dahil sabi nga ni Haring David, kapag ang masasama ay nanungkulan, bayan ay nagluluksa. Pero kapag ang matutuwid, ang nasa kapangyarihan, bansa ay nagagalak. Ito na yung pagkakataon para mailuklok, para maiboto, at para mailagay natin talaga ang tunay na lingkod ng Diyos sa mga lingkod bayan. Yung lakat ng kakilala po nating lumalakad sa katwiran, kapatid, tulungan natin, ipanalangin natin. So kung nais po natin ang tunay na pagbabago, lumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos talagang tunay na daan ng pagbabago. Hindi ko politiko. Diyos talaga naglalagay dyan. So kung nais mo magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kasaganahan, katagumpayan, pagod ka na ba sa buhay mo? Hirap ka na ba? Susuko ka na ba? Kapatid, huwag ka susuko dahil hindi sa'yo sumusuko ang Diyos. At mahal na mahal ka ng Panginoon. Sapagkat may plano sa iyong Diyos to prosper you and not to harm you. To give you future and to give you hope. Kapatid, ano man ang matinding pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Kayang ayusin, kayang itama, at kayang pagandahin ng Diyos sa buhay mo. Lumapit ka lang sa Panginoon. Sabi mo, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal. Sa oras ito, patawarin mo ko sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos tagapagligtas ng aking buhay. Baguhin mo ko, Panginoon. At gamitin mo ko, Panginoon, na maging daan din ang pagbabago ng aking mga kababayan. Salamat sa pagmamahal, sa pagpapatawad, sa pagliligtas, at sa pagbabago sa pangalan ni Jesus. So kapatid, kaibigan, kung ikaw ay tumugon sa panalangin mula sa puso, isa ka ng binagong nilalang. Wala nang lakat ng dating lumang makasalanang pagkatao. Ikaw ay binago na ng Diyos. At kung nais mong patuloy ka pang makapakinig ng salita ng Diyos, at sa inyong tahanan, maging sambahan, sa inyong pamilya, maging kapila, ito po yung aming misyon. Dalhin ang salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Dahil kapag dinala po natin ang paghahari ng Diyos sa puso ng tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita, mararanasan mo ang tunay na pagbabago. Meron kaming mission po ngayon na ginagawa. Prayer House Church Mission Program. Bawat tahanan, sambahan, bawat pamilya, kapilya, saan lugar makinaroon, pwedeng online or on-site, face-to-face or virtual. Ilagay nyo lang po sa comment section nyo kung nais ninyong patuloy na ipinapanalangin po namin kayo. Patuloy po namin isi-share ang Word of God sa inyo. Lagay nyo lang sa comment section ang contact number ninyo at meron po sa inyong tatawag. At aming kagalakan at karangalan na kayo'y maipanalangin at maibahagi sa inyo ang salita ng ating Diyos. So sa oras po ito, tayo po'y manalangin. Alam po natin na napakarami nating kapatiran na nangangailangan ng panalangin. Bago po tayo magpasimula kanina ay meron po akong nabasa na isang post sa Facebook. Talagang matindi yung pinagdadaanan niya. Pero salamat dahil meron siyang Diyos. Yun ang kanyang kinakapitan. So samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo bilang aming Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos ng himala. That to those who believe, nothing is impossible. Naniniwala kami, Lord, yung hindi namin kayang gawin.
Kapag kami dumalangin at sumampalataya, kayang-kaya mong gumawa ng himala. Kaya, O Diyos, sa oras ito, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Lord, patuloy namin dalangin si Sister Sally Carandang, asawa po ni Dr. Arnold Carandang, complete divine healing, health, strength, and provision in the name of Jesus. Dinideklara po namin, Lord, na lakat ng kanyang pangangailangan at ang kumpletong himala ng kagalingan, kalakasan, kalusugan ay dadaloy sa kanyang katawang panlupa in Jesus' name. Lord, dalangin din po namin ngayon, Lord, si Sister Pauline Lotero. Lord, alam mo yung pinagdadaan niyang sakit karamdaman. Alam mo yung pinagdadaan niyang financial struggle niya, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo si Sister Pauline at naniniwala kami, Lord, itong kanyang dinadaanan ay parang mahayag ang iyong kapangyarihan. Lord, I pray for your divine intervention, provision, and healing in the name of Jesus. Lord, hipuin mo katawang panlupa ni Sister Pauline at maranasan niya ang iyong kapangyarihan in the name of Jesus. Lord, darangin din po namin yung aming Project Jabez na ikaw ang magpo-provide ng aming pangangailangan, Lord, para ma-upgrade at makumpleto ang lakat ng kagamitan namin sa aming simbahan. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, bless and empower and provide yung aming Project Jabez. Ikaw ang mag-raise up, Lord, ng lakat ng mga susuporta sa aming Project Jabez. And ngayon pa lamang, Lord, we declare it is done deal na you will supply all our needs para sa aming Project Jabez. In Jesus' name. Lord, dalangin din po namin ang aming Prayer House Church Mission na maraming tahanan, maraming kumpanya, maraming barangay, maraming pamilya, Lord, ang bubuksan mo para dalhin po namin ang pangangaral ng iyong salita at maranasan nila ang paghahari ng Diyos at sa paghaharing ito, Diyos, maranasan nila ang kapangyarihan ng pagpapala, ang kapangyarihan ng kagalingan, ang kapangyarihan ng kalayaan at kasaganahan in Jesus' name. Lord, yung mga nakikinig sa amin ngayon, dito man sa bansang Pilipinas o sa ibang bansa, Lord God, abutin mo sila. Lord, kung kalooban mo magkaroon sa kanilang prayer house church, maging bagay panalanginan, maging bagay sambahan, online and or on-site, Lord, let they will be done. Gamitin mo at pagpalain mo mga tahanang ito. Lord, dalangin din po namin ang nalalapit na Barangay SK Election 2023. Lord, dinadalangin namin siya lahat ng tumatakbong barangay kagawad, lahat ng tumatakbong mga SK kagawad and chairman na kabataan, lalo higit lahat ng tumatakbo, Panginoon, ng mga kandidatong kapitan. Lord, bagamat may kanya-kanya silang partido, Lord, itama mo po yung kanilang mga puso na hindi ito labanan ng kandidato o ng politika. Lord, ito'y tawag ng paglilingkod. Lord, dalangin po namin ang isang mapayapa, maayos, ligtas at matagumpay na eleksyon. Lord, tulungan mo po lakat ng aming mga kandidatong meron talagang puso ng paglilingkod na lumalakad sa iyong katwiran, lumalakad sa iyong kalooban. Lord, gamitin mo po kaming lahat para sila maipanalangin namin. Matulungan namin sila, Lord, sa iyong plano sa kalambon. Naniniwala kami, Lord God. Lakat ng gusto mong manalo, Lord, walang makakahadang. Let thy will be done. Gamitin mo ang kaming mga kababayan nila, Lord God, na matulungan namin. Yung mga nararapat na barangay kagawad, SK at kapitang manalo ngayon. Itama mo, Panginoon, ang kanilang mga heart desire. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa bayan. In Jesus' name, Lord God. Lord, dalangin din po namin yung approval po ng pag-ibig loan ni na Kuya Freddy, ni Ate Menki, Lord, para sa aming church extension sa Montalban. Lord, hipuin mo po ang pag-ibig. Hipuin mo lahat ang mga document na kailangan niyang kumpletuhin in Jesus' name. And Father, I pray and I declare, it's done deal. Lahat maaayos mo yan, Lord God. At maging mga kapatiran namin may mga sakit karamdaman ngayon, Lord God. Lord, si Ate Bebs, ang buong Colina family, Lord God. Si Nanay Lita Bertumen, Lord God. Si Kristen Grace, si Moses, si Ate Del, Lord, si Daniel, si DJ. Lord, lakat ng may mga sakit karamdaman ngayon. Maging yung mga nanonood ngayon, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Iunat mo yung makapangyarihang kamay at anumang sakit karamdaman na yan, Lord.
tinatalian po namin sa pangalan ni Jesus. Mula ulo ang talampakan, we bind all the spirit of sicknesses, all the spirit of diseases and infirmities in the mighty name of Jesus. And Lord, I declare that by your stripe, we are healed. Inaangkin namin at tinatanggap namin, Lord, ang kagalingan. Tanggapin mo ang divine healing, health, and strength ni Lord sa pangalan ni Jesus. At Lord, lahat ng may mga financial struggle, Lord God, Brother Richie Nadado, Lord God, Lord, ang Colina, Lord Salvador family, Ramirez family, Lord God, Kuya Jeng, restaurant sa Japan, Lord God, Lord, si Kuya, lakat ng mga kapatid, Lord, sina Ate Daisy, Lord God, Lapot family, Lord, lakat ng mga kapatirang merong financial struggle. Ama, ikaw ang aming Jehovah Jireh, the Lord, our provider, Lord God. Naniniwala kami, you came to give us life and have it more abundantly in the name of Jesus. Kung meron man kaming kasalanan, nagiging hadlang sa aming financial prosperity, Lord, patawad. Father, I pray for the power and ability to get wealth, the power and ability to become successful in the name of Jesus. Lord, bigyan mo ng trabaho mga walang trabaho. Bigyan mo ng promotion increase sa mga matapat na nagtatrabaho. Lord, yung mga nagninegosyo, Lord, I pray, Lord, dagdag na puhunan at financial breakthrough, financial miracles, and financial blessing in Jesus' name. Lakat ng nangangailangan financial, Lord, na matapat na naglilingkod sa iyo at sumusunod. Pagpalay mo, Lord God. Ikaw ang magpo-provide. You are our super rich God. Patunayan mo, Panginoon, na kapag inuna ka namin ang lakat, idadagdag mo po sa amin. Lord, yung nangangailan ng mga protection, provision, Lord God. Lord, sina Kuya Bicapati, Lord God, sina Ate Beth and Susan Gordula, Ate Laarnio, Lisa Tamayo, Tess Royro, sina Bishop Tony, Bishop Carding, Lord, lakat ng nangangailan ng protection namin, Lord, provision namin, Lord, in Jesus' name. Pagpalain mo lakat ng ginagawa ng kalagalan, Lord, bless all the works of their hand, and let no weapon formed against them shall prosper, in Jesus' name. Every word that rises against them, that accuse them, Lord, put them into silence. Refute them and judge them in Jesus' name. Pakita mo, Lord God, na lakat ng anak mong lumalakad sa katuwiran, kabanalan, kalooban mo, Lord. Walang masama't makasalanan, Lord God, na mananagumpay laban sa kanila. Lord, sasamahan mo sila, ipagtatanggol mo sila, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, Ama, naging mga kapatid namin sa abroad, ang mga OFW, ang mga contract workers po namin, patuloy naming dinadalangin, Lord, ang iyong divine protection sa kanila. Ilayo mo po sila sa lahat ng mga masasama at mapang-abusong amo, sa lahat ng mga sindikato, in Jesus' name, Lord God. Balutan mo ng banal mong dugo ang aming mga kababayang nagsakripisyo ng kanilang pamilya, na kalang mahal sa buhay at nagtatrabaho sa abroad. Lord, let your divine protection be upon them, O God. Walang masama, Lord God, walang kasamaan na patuloy pong mananay sa kanila. At Lord, bibigyan mo sila ng mababait, mabubutit, at mga mapagmahal na amo at magandang sweldo in the name of Jesus. Tulungan mo, Panginoon, ang mga kababayan namin ito. Ama, maraming pong salamat sa lahat ng aming panalangin. Ngayon pa lamang, Lord, inaangkin na po namin ang katugunan, inaangkin na po namin ang kasagutan, inaangkin namin ang himala. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. So, bago po tayo magwakas, nais ko po munang batiin lahat ng mga may birthday ngayon. Ate Daisy Lapot, happy birthday, Ate Daisy. Praise the Lord. Happy birthday din kay Ate Merl Yana. Ate Merl, happy birthday din po. At happy birthday din po kay Kuya Nestor Ligutan. Isa sa dati nating naging board member ng Samabi MPC. Happy birthday. At sa lahat po ng ating mga early viewers kanina, nais ko pong i-shout out lahat ng mga early viewers po natin. Ate Rosel Balikit and family, maraming salamat, Ate Rosel. God bless you more. Ate Susan Reyes, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ate Delia and Kapati family, maraming salamat. God bless you more, Ate Delia. God's willing, September 23 po, babalik tayo ng Pampanga para sa ating Prayer House Church Mission Ministry. At siyempre kay Ate Maidel Sabugo, maraming salamat, Ate Maidel, sa patuloy na pagsuporta sa ating program. Ate Ting Nadado, Ate Ting, maraming salamat. God's willing, loobin ni Lord, makadalo uli kami ng Laguna. Ate Malu Enciso, maraming po salamat, Ate Malu. Your work in the Lord will never be in vain. Ate
Maya Andaya. Ate Maya, the Lord is always be with you. Kalakasan, kalusugan, tagumpay, lagi sa iyo. Regards sa buong anak mo dyan sa Japan, maraming salamat, Ate Maya, kay Kuya Jen, Kuya Om, at sa lahat ng mga bata. Pastor Sunny Aguilar ng BOC. Pastor Sunny, maraming salamat. Patuloy kang ingatan at pagpalain ng Diyos. Si Kagawad Tebi de los Reyes Javier. Ate Feby, maraming po salamat. Asahan mo, narito kami laging nananalangin at sumusuporta sa iyo. Ate Julie Morit, maraming salamat. Ate Julie, pagpalain ka ng Diyos at ingatan ka lagi ng ating Diyos. Nanay Loling Ibasco, maraming pong salamat. Ate Ana Banaw, maraming pong salamat. Ate Shermaine, maraming pong salamat. Ate Shermaine at sa mga bata, patuloy kayong ingatan ni Lord. Kuya Stephen David, maraming pong salamat. Nanay Loling Ibasco, Nay, maraming pong salamat. Ate Josie, at siyempre po, nandito may umahabol, Ate Rose, mula po sa Team Montalban, maraming pong salamat. Ate Ruth, maraming pong salamat. So muli, marami pong salamat. Level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of blessing. Kung gusto mo, lagi kang pinagpapala ng Diyos, kapatid, kaibigan, lagi kang maging daluyan ng kanyang pagpapala. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, itong lingkod, Bishop Efren Adado, nagsasabing, life without Jesus is a hopeless end, but life with Jesus is an endless hope. Without God, life is a dead end. Always aspire to inspire before we expire. Maraming pong salamat. Good morning, beautiful. Shalom. Shalom.